Hi, I'm Adam. It's been a while. Hi, I'm Charmin Dion. AX! Grabe. It's been a while. And we saw, at naalala namin, 8 months ago. Yun ang ating last video. Grabe. Ganito pala talaga ang college life, no? Lalo na pag mapuwa ka, no? Talagang wala kang oras para sa ibang bagay. I mean, syempre priority may mga sa family and at the same time. Pero syempre academics, 'di ba? Kailangan focus 'yan. Pero yun nga, we're excited ngayon na nagbabalik kami at maganda rin ang pagbabalik namin dahil ang aming first ever TV video reaction ngayon ang Moonlight ng SB19 with collaboration with Ian Asher and Terry Zong. So excited kami. Nakita namin dun sa TikTok last time yung parang snippet nila, 'di ba, sa tawag dito Yung sa dance. dance. Nakikita ko parang medyo contemporary or medyo may pagka-vogue yung style eh. So excited kami. Ano ipapakita nila dito sa music video? And syempre pati yung mismong kanta. So ready na? Oh, ready na tayo. Sige, let's go. In 3, 2, 1, SB19 Moonlight. Let's go. Oh my god, this is it. Oh, one zone. Ay, walang option. Ay, Wala. Uy! All white. Black. It's in the moments. Eh. Oh, sayaw lang. But we're thinking of the time. So put it in motion. Eh. My desires taking Ang kulit na sayaw. my emotions. My emotions. Want you in Eh. every way. Woo! You to scream my name. Tapos ganun yung seryoso yung mukha niya na, no? Angas. Yeah, I like doing what we do in the moonlight. Eh. Tapos yung facial expressions. Oo. From the ceiling, that's my favorite feeling. Yeah, I like doing what we do in the moonlight. Hindi ito yung ano. You, baby, all night. Saan kaya nila papasok yun? You and me, shadows on the ceiling. That's my favorite feeling. Yeah, I like doing what we Eh, Eh! Hey, let's go. know. Wow. You don't wanna give me any reasons. Show me what to do, I keep it secret. Ang cute nila eh. We can hide the feelings in between us. Just you and me, I never leave. Want you in every way. Let's go. Want you to scream my name Hey. around your waist. Yeah, I like doing what we do in the moonlight. Wow. Loving you, baby, all The camera angles, you and me, shadows on the sea. the visuals. My favorite feeling. Yeah, I like doing what Let's we go. do in the moonlight. Hey. I'll be loving you, baby, Oh, talking bro. yeah. Some things voguing. Vogue. Yeah. Oh, here we go. Ayun na. Hey. Eh. moonlight. Sheesh. Wow. That was Ay, nice. wine, pause. Ha? Bakit naka-pause? Para ito yung ano natin, no? Para ito yung yeah, SB19. Tapos na rin naman eh. Liquid, oh. Balik natin dito. Ayan. Alright. First thoughts. First up. Wait lang, may balita ako. May mga nabasa ako mga parang tawag dito.
mga feedback or mga comments sa TikTok na parang si Ja or si Justin daw yung nag-direct ng music video na to. So, mga visuals talaga nung kumbaga yung mga angles, like directing talaga, the concept itself. So, first of all, kudos sa kanilang production team. Una-una sa choreographers, 'di ba, sa mga dancers. They really Yes. did a good job. And I really appreciate yung mga gantong artist. Bakit? Kasi as an 18, 'di ba? Tayo as an 18, bukod sa parang humahanga tayo dahil magaling sila. Nakakatuwa yung mga gantong artist kasi talagang hindi sila natatakot mag-explore. Lumabas dun sa comfort zone nila, 'di ba? And last time nakita natin sa Gento, talagang talagang nag-boom yung Gento, 'di ba? Ito masasabi ko, yung iba kung wala sila masyadong parang knowledge sa pagsasayaw, I think hindi nila masyado basta ma-appreciate to eh. So pag kumbaga parang ilang takes nila papanoorin or ilang beses nila papakinggan. Pero nung nakita ko yung sa TikTok pa lang, alam mo, yes, medyo nakakatawa siya kasi weird siya tingnan, pero kung titingnan mo yung art itself nung pagsasayaw, maganda siya. Kumbaga ang cute nila, ang angas tignan, and at the same time napaka unique nun para sa mga artist na from Gento na pinakita nila doon. Ang style kasi ng Gento is more on crump, 'di ba? So parang meron siya influence ng crump and other styles pa. Tapos dito biglang nagkaroon sila ng parang contemporary feeling na styles, and at the same time Parang folk dance. sabi ba, parang may mga parang tating voguing pa. Makikita nyo yung voguing, parang yung mga angulars nila na seryoso lang sila, tapos parang umaangle sila tapos umaangle sila ng left, right, na parang nagpapapictorial kasi ang voguing more on nagsimula siya sa parang mga models. So parang kung makikita nyo may influence siya ng Vogue. And at the same time, cuttings, parang medyo pasok pa rin kasi may mga finger and hand movements na, 'di ba, mga linears and shapes, puzzles, ganun. And makikita natin contemporary itself, 'di ba? And yung snippet pa lang pinakita nila, pang last chorus pala 'yon. Para doon pala 'yon, 'di ba? Pero I really do appreciate na they did this para sa career nila, na talagang hindi sila natakot mag-explore. Mas palawakin pa yung nila, yung audience nila, 'di ba? Kasi hindi lang to parang improving as an artist or parang getting out of your comfort zone. I think masasabi ko mas marami pa silang may hikayat or makukuwang audiences dahil lalo na ang daming mga dancers din na ganito yung styles. Tayo hindi naman tayo contemporary dancers, hindi naman tayo nagvo-vogue. Pero ang mga styles natin is more on hip hop, in the hip hop side. So pero still we appreciate as a dancer kung ano yung ginawa nila dito, 'di ba? And kudos talaga sa production team, sa mga camera angles, napakaganda, visuals, sa stage design, napaka-simple as an architecture student din. Na napaka box lang siya, tapos white, black yung touch niya. Tapos shapes lang. Napaka-simple, napaka-minimalist. Maganda tingnan. And makikita mo talagang focused doon sa pinoportray nila. And pasok na pasok doon sa team ng sayaw at kanta nila. And looking forward pa doon sa pinaka-meaning ng kanta. Parang sabi mo daw may something daw dito, 'di ba? Pero tingnan natin kapag hinimay-himay natin. Sige. Galing na to dun sa Facebook group ng AP. Okay. Sabi sa Twitter, this MV seems to depict them like a pool of dancing sperm and egg cells. Oh my God. May ganun. While tall people do what they do like doing in the moonlight. Oh. Eventually,
Ken is the winner and Moon appears in the end to symbolize pregnancy. Yung ba yung parang nasa gitna siya, tapos parang Nasa gitna siya tapos the nag-shape sila rest of ng, the parang star yung shape, no? yes. Yung parang nakahiga sila. Actually, kung titingnan natin yung ano nun, ang ganda nung shot nun, yung pataas. Sobrang cool. Pero grabe, may ganun palang meaning. So, confirm ba Hindi, yan? I ano, mean, parang- confirm. Parang Hindi, theory. parang Theory theory lang. ata ng mga Grabe 18. naman kung ganun yung theory. Pero, So, when you think of it, tingnan mo, when you think of it, their movements kind of depicts sperms movements. Kasi di ba parang magulo yung, yung tawag doon? Magagislaw. Eh, di ba yung, parang yung sayaw malikot nila is- kasi. oo. Tapos yung roof, kita mo yung roof is water siya, di ba? So, parang yun yung black Tapos na, yung roof is made of water which can symbolize yung breaking of water upon pregnancy. ano ba yan? I mean, may possibility na ganun niya. Eh, alam mo naman mga 18, di ba? Actually, nakita mo yung lyrics. Pero pag hinimay-himay natin, baka it makes sense. Pero somehow may point yung mga sinabi. Oo, kasi dito ko nagbabasa kanina before ko mapanood. Diba? Kaya sabi ko sa'yo, may meaning daw yung song. Oh. Ganyan. Pero, yun nga, pag-usapan yung meaning. Pero, let's go back dun sa creativity-wise. Sobrang solid talaga. Para sa akin, Tapos grabe yung grabe yung synchronization nila. Oo, kumbaga, hindi sila talaga natakot na gawin to. And, sila bilang performer, hindi lang singers meron din silang syempre, pinractice din nila yung pagsayaw. Pero, tinan mo, yung iba, hindi naman talaga sila dancer. Sila Pablo, di ba? Pero, they really push it. Kumbaga, napakita nila ng maganda. Di ba? At talagang talented sila at na-portray nila ng tama doon. And, talagang grabe yung pinush nilang concept dito. And yung unang narinig ko pa lang yung yung sa snippet nila, which is parang yun una nga natawa ko kasi parang ang cute nung sayaw, tapos from Gendo tapos bilang ganito, 'di ba? Pero nung narinig Pero ko, ang laking bali nun, di ba? nung una yung sa kanta, nung una parang okay, maganda naman. Pero pagka narinig mo siya lagi, lalo na sa TikTok kasi nagda-dance challenge. Ito, honest lagi na siyang pumapasok sa utak ko. Yung Okay, nakanta naman natin, di ba? Lalo na nung napakinggan na natin ng buo ng first time, di ba? Kumbaga, mas naiintindihan mo na rin at the same time na kung ano yung choreography na pinakita nila doon sa snippet, ay, ito pala yon. Oo nga, pasok pala. Uy, bagay pala. Uy, maganda. Oo. Di ba? And as a dancer, tayo as a dancer, talagang na-appreciate natin yung effort, yung portrayal nila doon sa genre na yon and sa style na yon, di ba? So, kudos to SB19. Anything? Kaya also there's nila, backup dancers. Ay, Kung sinong group naman, di ba? Scouts. I think Scouts yan. Kuya Jay, alam ko siya pa rin ang choreographer na to. Same ng Gento. Pero yun nga, sabi nga natin, yung Gento kasi more on cramp yung style nun. 'Di ba? Yung ito pa lang, yung dance break pa lang, cramp yun. Chest pump, arm swings, mga cramp yun. Pero dito, 'di ba, bilang bale, which is wow, parang yun bago, parang they give us new concept, new style. Pero masasabi ko na kahit new style, unusual para sa kanila, hindi cringe. Yan yung masasabi ko. Hindi cringe kung paano nila pinull up yung concept, 'di ba? Andun pa rin yung SB19, andun pa rin yung personality nila. Pero alam ko naman na hindi pa ito yung parang nakikita ko rin kasi hindi pa daw ito yung mismong parang main comeback nila, collaboration pa lang to. So looking forward kung paano pa yung ano pa yung susunod nila doon sa Gento talaga, 'di ba? So ayun, para sa akin talagang natuwa ako at talagang rare and at the same time bihira tayo makakita ng mga artist na ganito, na versatile.
at talagang open sa mga ganitong creativity. Trending. Diba? Ito, trending siya ngayon eh. And looking forward nga sana ano natin pag may time tayo. Kasi ang hirap talaga ng time. I mean, hindi natin masingit pero let's hope na magawan din natin ng dance challenge kasi parang ang saya lang na sayawin kasi ang cute na pero sa ibang tao na medyo hindi knowledgeable sa dance, weird siya tingnan. Pero sa ating nakakaintindi, cute siya, fun siya, parang gano'n, di ba? Kasi diba, kung titignan mo nga yung sayaw, sabi ko, magaslaw, Oo. magalaw, tapos ganun yung facial expression, like, Kumbaga parang dapat seryoso lang. Kasama yun sa character eh. Kasama yun dun sa flavor nung sayaw. Dun sa storya nung sayaw. And padadala ka din kahit ganun eh. And tayo bilang dancer, kahit sabihin natin, naintindihan natin yung pinoportray nila, mahirap pa rin yun. Akala mo madali lang yun? Yung mga ganong-ganong tawag dito, yung mga sa arms, sa shoulders, di ba? Yung mga poses silang ganon. Mahirap yun. Masakit sa katawan yun. Lalo na pag wala kang proper training, proper stretching. Masakit yun. Masakit sa katawan yun. Kahit sabi mong linear, angle lang yun. Tapos hindi ganun ka-intense, lalo na nung para sa gento. Masakit pa rin to sa katawan at mahirap. So talagang it takes time pa rin para ma-master at ma-practice. Pero yun nga, para kudos talaga to SB19. Anything else? May na-notice ka pa ba sa music video, sa sayaw, sa song? Sa akin, nung nabasa ko nga yung theory nila, nag-make sense siya sa akin kasi moonlight. Oo, ginagawa niya yung sabagay. And tapos, nung sinabi nila na parang mukha nga silang mga cells. Kasi pare-pare sila eh. Pare-pare sila ng damit, ganyan, puti. It makes sense. Pero, syempre, kung ano man yung napoportray nila dito, hindi mo natin sure. Theory lang naman din yun, pero ang angas lang din. Pero yun nga, kung gano'n man yung meaning, overall, the song itself, it's a bop. Kumbaga, solid talaga. Talagang kudos din to Ian Asher and Terry Zong sa kanilang collaboration with SB19. Talagang hindi kayo nagkamaling piliin ng SB19 para dito sa project na to. Kailan mo ba yun? Hindi ko sila... Based on my research lang. Based on my research. Hindi ko sila kilala. Hindi ko pa sila naririnig ever since. Dito lang dahil sa collaboration na to. So parang, may collaboration with eto nga, Ian or Terry. Tapos, syempre, napatingin ako, sino ba to? Parang, ewan ko correct, 18, mga kung mapapanood naman to. Correct me if I'm wrong. Parang mga DJ ba sila? Alam ko mga DJ sila eh. Tapos, sa China sila na based. May nakita rin ako sa TikTok na parang si Terry ata yun, or ewan ko, basta parang in-spoil niya ng somehow nung konti ng track na nag-rave party doon. Na parang, di ba alam pagka mga DJ may mga crowded places. Pinutugtog niya yung etong Moonlight. Parang may portion. So, yun, parang alam ko ata DJ sila. Pero yun nga, si Ian Asher is a DJ producer. The producer din, yun nga. Kasi nga, syempre, the track itself, 'di ba? Yung arrangement, yung beats. Terry friend. DJ din ata si Terry. Pero yun, parang Chinese yung nga to. Ano rin yan, masasabi ko, benefit yan. Din. Benefit yan for SB19. Mas makikilala pa sila. And yun nga, di ba na-showcase sila na versatile sila at na-showcase nila na kaya niya itong gawin. Di ba? So, kung ito kaya nilang gawin, ano pa kaya yung kaya nilang gawin? Kumbaga, mas marami pang opportunities at mas marami pang doors to open para sa kanilang career. Yung totoo kaya yun? Ano yan? Yung, magaan sila sa Coachella. Kung ako personally as a fan, gusto ko talaga nandun sila. I mean, they deserve, Kasi ang laki opportunity nyo. They deserve the spot. Diba? They deserve the spot.
vocals pa lang, performances pa lang. Hindi ako dahil proud Pinoy ako, hindi ganun. Tumitingin ako sa talent. Talagang they deserve it. Diba? World domination. No? Oo. So, I don't know kung yung sinabi nila parang pa-teaser daw yun. Ewan ko. Napanood ko yun. Pero kung mangyari man yun, glory to God. Kasi, di ba? Talagang binless sila ng Diyos para makapunta doon sa opportunity nila. Event na yan, yes. Pero, yun nga, let's look forward and tayo rin mga 18, mag-grind tayo to support them. Hindi lang naman sila yung nag-grind dapat tayo rin. Let's give back the love, the support, the care that they need. And syempre, don't be toxic, di ba? Ang pinopromote natin is P-pop, di ba? Hindi lang naman basta porket 18 tayo, or SB19 lang tayo. We promote the P-pop itself, the OPM. So, kung may mga nag-rise man na mga other P-pop groups, let's support them. Kasi talagang, di ba? Talagang lahat naman masasabi ko ang Pinoy talagang magaling yan. When it comes to talent, magaling yan. Kaya nga nung isipin mo, di ba? Parang binabasa lang ako. Ito, segue lang Si Alamat Mo. Di ba magaling yun si Mo? Oh. Isipin mo, Pilipino siya. Tapos, Black American pa. Pinagsama mo yung dalawang magagaling sa mga talents. Kasi mga Black Americans magagaling, di ba, sa mga talents din. Mga athletic din. Tapos isipin mo, hinaluan mo pa ng Filipino blood. So parang, anong nangyari? Mas mas super. Pero yun, masasabi ko lahat ng madalas mga Pinoy talaga. Hindi tayo. Isa pa yung alamat na yan, no? Actually, Bini, Alamat, yan, SB19, at iba pang mga P-pop groups, di ba? They really deserve the recognition, the support ng ating mga kababayan, di ba? Ayun nga, don't be toxic, and let's just support OPM and P-pop. Para, di ba, soon, tayo na yung andun na tayo. Kumbaga, kung nagawa ng iba, magawa rin natin. Need lang talaga natin ng support sa isa't isa. So, para sa akin, yun lang yung masasabi ko. Overall, the music video is really, really good. The choreography, I really like it. The song, nakaka-LSS. Tignan mo, di ko pa narinig yung buong song. Dahil lang doon sa TikTok na yun, na-LSS na ako. So, narinig ko na. Guys, nakikita kami ni Edom. Gumagano. Para kaming weird sa, alam mo yun, minsan nasa school kami, gumagano kami. Gumagano na kami. So, isipin niyo yun. Pero yun lang, nakakatuwa kasi, yun nga, it's new for them. And talagang they're really a good performers, good artist, diba? So yun nga, guys, support OPM, support P-pop, support SB19, diba? And always share love, always share support sa isa't isa. Tayo naman ang sabay-sabay dapat magtulungan at maghawak-hawak kamay, diba? Ay, malapit na yung concert. Hawak kamay, di kita iiwan. O, di ba? Mga kanta na yun, di ba? Ano sabi mo? Malapit na yung concert nila. Ay, bigo tayo dyan sa concert nila. Just to share, bago namin i-end tong video na to. So, I don't know kung papapanood nyo pa tong part na to, pero mahaba na yung video, pero just to share. Di ba? Last time, the ticket selling, yung ticket selling itself, nakapasok na ako online. Talagang nasa payment na ako. Andun na ako, naka-queue na ako Isa ako sa una, doon sa online Tapos, Gen Ad lang naman kasi Gen Ad lang naman kasi yung balak namin bilhin. So parang, wala, gusto lang namin talagang makita sila. Kahit hindi ganun kamahal, syempre. Ang habol namin doon is the enjoyment Mapanood sila. Kahit sabi mong malayo, gusto namin nandun kami live. Ayun na, bubabayad na ako. Talagang details ko, complete. Yung card number ko, nandyan na. Ang nakaka-bad trip, yung pinaka-last confirmation, which is the OTP, dun pa nagkaroon ng aberya. Ang weird kasi, yung ATM card ko, syempre, di ba may mobile number, may confirmation niya sa OTP.
weird kasi yung final OTP, iba yung mobile number na lumabas doon. Which is nagtataka ko kasi yung assign na mobile number ko ay yung current mobile number ko, and at the same time, tawag dito, tinignan ko rin yung account ko through online banking. Same. So parang, what happened? So, nag-struggle ako, nag-panic ako, hanggang sa, ayun, naubusan kami ticket. Ang galing, di ba? Ang ano pa niya kasi, di ba, yung OTP, dapat magsasend siya dun sa registered number Oo. ng bank account mo. Ang nangyari, yung OTP, nagsasend siya sa ibang number, Yun. which is hindi namin alam. So parang, ang nakakatawa, personal card ko, pero bakit hindi personal number ko yung Oo, like, I hindi don't know. namin alam. I don't know kung nag-bug ba, may problem ba dun sa number, which is, ayun nga, ipapaayos ko sa bank. Pero, yun talaga, yung isa sa parang disappointing moments nung ticket selling. Tinanggap na lang namin ni Charm kasi sabi na wala tayong magagawa. Hindi namin kayang pumunta ng Araneta kasi malayo kami, Laguna kami. Tapos babiyahe pa kami. And then for sure pag bumiyahe kami, hindi na kami aabot kasi ang dami nag-camp for sure. So wala rin. Yung online namin wala rin talaga. Oo, tapos napakalayo namin sa mga ticket outlets, Oo. mga ticketnet. Madalas kasi nasa NCR nasa Manila. Tapos ang sabi naman sa group, sa Facebook group, refresh lang ng refresh dun sa site. Maraming lalabas. Ang kaso nga lang, walang GCash payment, walang Ang mahirap lang din kasi diyan. Naubusan din tayo kagad kasi for sure dami rin mga scalpers, 'di ba? Yun yung masaklap din. So sa mga nakikinig, ingat kayo sa mga scalpers, guys. So, huwag kayong bibili doon. Hayaan silang malugi. Actually, ang dami kong nakitang nagbebenta, like, yung VIP, 11,000, yung ganun. Siguro kung talagang trusted yun naman siguro, yung nagbebenta. At hindi naman siya mukhang scalper. Talagang reasonable naman yung reason niya. 'Di ba? Tapos binabaan niya yung presyo kasi yung mga scalper tinataasan eh. Pero pero yung mga binabaan yung presyo, tingnan natin kung pwede niyo i-consider. Pero as soon as possible, we don't encourage you to buy sa mga ganun. Syempre, 'di ba? Mas maganda pa rin yung legal way. Pero yun nga, minsan may mga tao talagang hindi natin mapipigilan sa ganyan eh. Tsaka sabi naman ni Stel, tanda ko nun, sabi naman ni Stel, hindi naman nababase yung pag-support, kung makapanood ka or hindi. Pagiging fan, di ba? Oo. Naniniwala ako doon. Alin? Naniniwala ko doon sa ganung kasabihan. Oo. Kasi ako, tignan mo, wala naman akong album. Wala naman tayong album. Wala tayong live stick. Pero talaga yung support natin, alam natin sa puso natin na we support them. We support talent. We support P-pop. Di ba? Talagang nabigulang kami dun sa... Yun yung mahalaga. Hindi mo naman kailangan... Nabigulang talaga kami dun sa ticket. Oo, yun. Sa mga ganon, may mga moments lang talaga na parang gusto mo lang, di ba? Parang, ganon tayo eh. Ganon tayo as a couple na parang naging podcast na to. pero yun nga. Just to share lang din yung experiences namin. Oo. Pero, yeah. Pero kung may extra ticket kayo, pengi mo. Pero still, we're still happy na, di ba, na push through ng SB19 yung ticket selling, and they really deserve the sold out. I think sold out, no? So, sold out. Within that day. Na deserve nila to, itong moment na to, and hindi man kami makapanood live. Still, next... Ang sabi meron daw. Live stream, di ba? Live stream. So, we'll see if we can... Sana walang bayad yan. If we can watch them. Pero iba pa rin kasi yung experience, syempre, pag live. Pero yun nga. Malay mo soon, hopefully, yes. Hopefully, next time, magkaroon na tayo ng opportunity para yun nga, mapanood sila. Pero petition sa Ticketnet, magkaroon na sana kayo ng GCash. Yun yung ma-hassle eh. Compare sa sa MOA Arena. Kasi sa MOA may GCash eh. So, pwede ka magbayad right there and then. I don't know anong reason ng Ticketnet bakit wala silang GCash pa as of the moment. Pero
hopefully in the future Hindi ko rin sure kasi first time ko lang din makaano ng ticket net ng sa SB19 Kasi, lang din. naiintindihan ko rin sa SB19 dahil nga sponsored sila or may partnership sila with Araneta. So, talagang Araneta sila lagi. So, hindi sila basta-basta makakalipat. Siguro, sana ma-consider lang ni Araneta na GCash. Kasi, tinan mo, SB19, endorser din sila ng GCash. So, dapat may GCash. Ganun. Sino diba? Pero yun nga. GCash na sila. Bakit walang GCash yung payment? Pero yun, yun, humaba na tong video na to. 30 minutes na. Yes, naging mini podcast. Naging mini podcast. Pero yun nga, we're just... sa susunod ko podcast na talaga tayo. Yup. Pero yun nga, we're just happy and full of excitement kaya napahaba to. And gusto lang namin i-share yung nangyari sa journey namin during the ticket selling. Pero yun nga, na-appreciate talaga namin itong Moonlight and pasok na pasok to at mare-recommend talaga namin sa aming playlist. Kumbaga, matik yan. Nasa playlist namin yan. Ano na yan, lagi na ipapatugtugin. Di ba? Gumagano na kami sa So, always, sa school namin. Magkasama kami kahapon. Kami sa hallway. Ganun. Di ba? Tapos gumagano pa yung sa chan. Sa hips pala. Sa hips. Pero yun nga, maraming salamat kung pinanood nyo itong video na to, itong reaction video na to, until this very moment, diba? Kung nag-enjoy kayo, please give us like, subscribe to our YouTube channel, and may mga socials kami, social media accounts, like Facebook, socials. Meron tayong socials. May mga Facebook, IG, and TikTok. Yung Facebook, di nga namin mapukusan, pero i-like nyo na rin, i-follow nyo na rin kung gusto nyo. Pero yung IG, yung IG, matumal kami sa IG, pero nagpo-post naman kami. Pero yung TikTok, more on TikTok kami kasi we do contents, like funny contents, dance contents, so depende kung anong trip namin. Pero yun, depende sa time din. Hopefully, give us a support, and kung na-enjoy na to, give us a like. Yun, maraming salamat, and stay safe, stay hydrated dahil summer. And, yes, and syempre, diba? God bless you. And yun nga. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Goodbye. Bye. Hindi kita kita.